Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. April 26, 2025, araw ng linggo sa Pilipinas. Isang balita ang gumulat sa buong Canada maging sa ating bansa. Ang video na iyan ay kuha nga bago mangyari ang isang insidente na kumitil sa buhay ng ilang mga Pilipino. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nangyaring insidente sa Lapu-Lapu Festival sa Canada, kung saan dinaluhan nga ito ng napakaraming mga Pilipino. Katanungan nga ng lahat, sinadya ba ng sospek ang pangyayari o aksidente lamang ito? Isa nga sa mga pinakasikat na bayani ng ating bansa ay kinilalang si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay isang datu mula sa Mactan, Cebu. Dahil sa kanyang tapang at pagmamahal sa bayan, ipinagtanggol niya ang Pilipinas mula sa mga Kastilang mananakop. Nanalo ang ating mga ninuno laban sa mga Kastila na gusto tayong sakupin. Kaya ng panahon na iyon naging malaya ang mga Pilipino. At bilang parte ng ating kultura at bilang mga makabayan, kahit pala nasa ibang bansa na ang ilang mga Pinoy, pinagdiriwang pa rin nila ang kalayaan na ating tinamo dahil kay Lapu-Lapu. Bilang patunay nga, dineklara ng April 27, 2023 sa British Columbia, Canada ang araw ng April 27 bilang Lapu-Lapu Day. Ayon sa deklarasyong ito ay pagkilala sa mga kontribusyong pangkultura ng Filipino-Canadian community sa Canada. Isa nga sa pinakamalaking grupo ng mga migrante sa British Columbia. Ngayong taong 2025, ginanap ang Lapu-Lapu Day bilang isang street festival event sa Vancouver, Canada. Subalit ang masaya dapat na pagtitipon ay nauwi sa isang napakalaking trahedya. At itinuturing nga ang pangyayari na pinakamatilim sa kabanata sa kasaysayan ng syudad. April 26, 2025 nang nagsimula nga ang Lapu-Lapu Day 2025 Block Party. Ginanap ang street festival sa likod ng John Oliver Secondary School. Ang East 43rd Avenue ay isinara para sa pagtitipon at walang sasakyan ang nakakadaan sa kalye ng oras ng event. Nakahilera naman ang mga food trucks at mga tindahan sa 41st Street. May kakaunting kahoy na nakabarikada naman na inilagay sa St. George Street na nasa tabi ng East 43rd Avenue, sa dulo ng 41st Street papunta sa 46th Street. Sa dulo naman ng fast food truck ay ang Fraser Street. Dinayo nga ng napakaraming mga tao ang lugar dahil sa mga mini concerts, sayawan at napakaraming pagkain na pwedeng makain sa event. Ayon sa mga balita, kumonsulta ang mga pulis at festival organizers sa city ng Vancouver bago mangyari ang event. Sinabi naman na hindi naman kinailangan ng maraming pulis at mga vehicle barricades. At isa nga sa mga dumalo sa kasiyahan ay ang leader ng New Democratic Party sa Canada na si Jagmeet Singh. Bukod sa food trucks, mayroon ding concert sa gitna ng isang field at cultural displays. Nag-perform nga doon ang leader ng hip-hop group Black Eyed Peas at half Pinoy na si Apple the App. Bukod sa mga Pilipino, marami ding ibang lahi ang dumalo sa kasiyahan. Kasama nga nila ang kani-kanilang mga pamilya. Isa family event, ika nga ng ilan. Ang iba naman ay masayang nanonood ng concert sa event. May nagkakantahan, nagtatalunan, nag-uusap-usap at nagtatawanan. Habang ang ibang tao naman ay naglalakad sa kahabaan ng 41st Street para bumili ng pagkain sa mga food trucks. Enjoy na enjoy nga ang lahat sa iba't ibang mga pagkain at produktong mga Pinoy. Bandang alas 8 ng gabi kahit na may araw pa ng mga oras na iyon, natapos ang concert at ang huling ang kinanta ni Apple the App ay ang hit song ng kanyang grupo na Where is the Love. Pagkatapos, nagsimula ng magligpit ang mga tindahan at food trucks. Habang unti-unti namang nauubos ang dumalo sa kasiyahan at nagdesisyon ng umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Pasado alas 8 ng gabi, ang mga temporary barriers ay sinimulan ng iurong para ang mga kotse ay makadaan na. At bandang 8:40 ng gabi, ang isang black Audi USB ay dumaan at napakabilis ng patakbo nito. Tinahak ng itim na kotse ang 41st Street kung nasaan ang mga taong pauwi na sana na dumalo sa Lapu-Lapu Festival. Napakabilis nga ng takbo ng itim na kotse at napakaraming tao ang nasagasaan nito. Huminto lamang ang driver ng napakalaki na ng pinsalang kanyang naidulot sa kalye at punong-puno nga ng mga taong sugatan. Sira nga ang harap na itim na kotse at ang airbag ng sasakyan ay nakalabas na habang nasa tabi ng isang food truck. Ang mga tao ay agad na hinatak ang driver ng itim na kotse na ligtas mula sa aksidente. Dinala nila ang driver sa tabi ng kalsada at nirestrain ang lalaki.
Ang mga larawang lumabas matapos ang aksidente at ang ilang video ay duduro nga sa puso ng kahit sino mang tao. Ang maligayang pagtitipon ay napuno nga ng sigawan ng mga nakasaksi sa aksidente. Sunod namang narinig ang mga hiyaw ng mga takot na biktima. Tumambad sa kahabaan ng kalye ang mga sugatang bata, babae at mga lalaki. Agad namang tumawag ng ambulansya ang mga nakaligtas sa insidente. Dito nga maririnig ang napakaraming tunog ng sirena ng mga ambulansya kasama ang mga paramedics. Nagkalat at nagkagulo nga ang mga tao sa kalye. Hindi nga magkanda o gaga ang mga paramedics kung sino ang unay nilang bigyan ng paunang lunas. Dinala ang mga biktima sa 6 na hospital sa Vancouver, Canada. Pagdating naman ng mga pulis, dinala agad nila sa police station ang lalaking driver ng SUV. Hindi lang mga Pinoy kundi mga Canadian at iba pang lahi ay gulat na gulat sa nangyari. Walang nag-akala na hahantong sa madugong katapusan ang isang kasiyahan. Ang investigasyon. 100 pulis ang nagtulong-tulong para imbestigahan ang nangyari. Bukod doon, may mga lokal at federal na opisyal na nagsama-sama para magbigay ng kanilang serbisyo sa nangyari. At ang insidente ngang ito ay ibinilita sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libo ang nagbigay ng mensahe ng pakikiramay at suporta mula sa buong mundo. At makalipas ang ilang oras, dumating na nga ang mga tao sa kalye kung saan nangyari ang malagim na aksidente. Daang-daang bulaklak, kandila at dasal ang kanilang inalay para sa mga biktima ng trahedya. Ang pag-atake nga ng April 26 ng gabi ay ginanap 2 linggo bago ang federal na halalan ng Canada na ginanap ng April 28, 2025. Ang punong ministeryo ng Canada na si Mark Carney ay inihinto ang kanyang pangangampanya at nagpunta patungong Vancouver ng April 27. Nakiramay si Mark sa harap ng mga kandila at bulaklak na inilatag sa pinangyarihan ng insidente upang magbigay galang sa mga nasawi. Habang 2 dosena naman ang sugatan at patuloy na nagpapagaling. Nakakalungkot na ilan nga sa mga biktima ay nasa critical na kondisyon hanggang ngayon. At sa ngayon ay hindi pa tinutukoy ang ilang pagkakakilanlan ng mga biktima. Pero meron kaming nahanap na detalye tungkol sa ilan sa kanila. At ang ilan nga ang pamilya ng mga biktima ay nanghihingi ng tulong sa GoFundMe. Isa sa mga nasawi ay ang Pilipinang si Riza Alarca. Si Riza ay asawa ng isang sikat na rapper na si Conflict. Ipinost nga ni Conflict ang video nilang mag-asawa bago mangyari ang insidente. Mapagmahal na asawa, mabuting kapatid at matulungin. Ganyan ilarawan si Riza ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bukod doon, si Riza din ay mabait, mapagkumbaba at masipag na tao. Mula Pilipinas, nag-migrate si Riza at ang kanyang asawa papunta sa Winnipeg para sa mas magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Isang Pinoy naman na mag-ama ang nangangailangan din ng pinansyal na tulong para sa kanilang gamutan. Mapagmahal na tatay ang Pinoy na si Val sa kanyang anak na lalaki. Sila at ang kanyang anak ay biktima nga ng malagim na insidente. Responsabling asawa si Val na siyang nagtatrabaho para sa kanyang asawa at sa isa pa niyang anak na babae. Si Val at ang kanyang 2 taong gulang na anak ay nasa ospital pa rin at nasa kritikal na kondisyon. Isa din sa mga biktima ay ang Pinay na si Christy at ang kanyang anak na lalaki. Nag-organize si Christy ng isang breakdancing battle na ginanap sa Lapu-Lapu Day. Ilang buwang pinagpangura ni Christy ang paghahanda para sa event. Subalit ang mga ngiti ng Pinay at ang kanyang anak ay nawala nang tinamaan sila ng itim na kotse. Sa ngayon ay nagpapagaling at nasa ospital si Christy at ang kanyang anak. Subalit malaki ang pinsalang tinamo ng Pinay. Halos maubos naman ang isang Vietnamese na pamilya dahil sa insidente. Ang mga pumanaw ay kinilalang sina Richard Le, 45 years old, ang asawa ni Richard na si Lee Hong, 30 years old, at ang kanilang bunsong anak na si Katie. Samantala, naulila ni na Richard at Lee ang kanilang anak na lalaki na si Andy. Dahil nga sa sinapit ng pamilya, mag-isa na lamang sa buhay ngayon ang binatang si Andy. Isang GoFundMe account ang ginawa nga para mangalap ng donasyon para kay Andy. Nagbigay naman ng pakikiramay si Apple the App matapos niyang malaman ang nakakalungkot na pangyayari sa Vancouver. Ang mga sumusunod ay ang mga GoFundMe account nga ng ilan sa mga biktima. Maaari nga tayong magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan sa Canada at sa iba pang biktima na naapektuhan ng aksidente. Ang suspect.
Ang driver na nang-araro ng napakaraming tao at ang nagmamaneho ng itim na kotse ay kinilalang si Kaiji Adam Law, 30 years old. Hindi na tinukoy sa mga balita kung ano ang lahi ni Kaiji. Pero posible dahil ang apelyido niya ay Law mula sa Chinese o Vietnamese community. Ayon sa mga balita, residente si Kaiji sa Vancouver. Wala siyang kahit anong criminal record at ayon sa kanyang mga kapitbahay, introvert ang binata. Sa video, maririnig nga si Kaiji na nagsorry sa mga taong nagkompronta sa kanya. Mapapansin nga sa video na tila nagulat din si Kaiji sa mga nangyari at hindi lubos akalain ang bigat ng pinsala na kanyang nagawa. Ayon sa press con ng mga pulis, kilala nila ang suspect dahil maraming beses na nilang itong nakausap. Nagkaroon na ang mga pulis ng Vancouver ng altercation kay Kaiji dahil sa problema ng lalaki sa kanyang mental health. Palagi nagsasagawa ng wellness check ang mga pulis kay Kaiji dahil sa lumalalang sakit niya sa pag-iisip na mas naging grabe dahil sa pagkawala pa ng kanyang kapatid. Ang kapatid ni Kaiji ay kinilalang si Alexander ay pinatay ng January 2024 ng isang lalaki. Kinasuhan at nakulong ang suspect na pumatay kay Alexander. Subalit nag-iwan ito ng malaking trauma sa lalaki. Simula noon gusto na ni Kaiji na laging mapag-isa at nakitaan nga ng mental distress. August 2024 naman nang nagtangka ang nanay ni Kaiji na kunin ang sarili niyang buhay. Kaya naman muli na naman nagkaroon si Kaiji ng stress at mabigat ang kanyang pinagdaanan matapos nang muntik mawala din ng kanyang ina. Lumabas din na ilang oras bago ang insidente, isang kamag-anak ni Kaiji ang tumawag sa isang psychiatric hospital para tulungan na si Kaiji dahil sa sakit nito sa pag-iisip. Nang araw na iyon, dumadanas na pala ang lalaki ng delusions at paranoia. Sinabi naman ng mga pulis na hindi daw terorismo o hate crime ang ugat ng krimen. Naniniwala ang mga investigador na wala daw banta sa komunidad ng Vancouver o sa Filipino community sa lugar. Ayon din sa ibang balita, ang nangyari ay maaaring resulta ng isang serious acute medical episode na nararanasan ni Kaiji. Binigyan din ng chief ng pulis na medical tragedy ang nangyari at walang intensyon ang lalaki na patayin at saktan ang mga naging biktima. Maari umano na ang nangyari ay nagkaroon ng seizure o cardiac event si Kaiji kaya posibleng nawala siya ng kontrol sa malibela ng kotse. Subalit ngayon ay wala pang matibay na ebidensya ang inilabas sa publiko tungkol dito. Isa bang punto na sinasabi ng mga pulis ay malaki raw ang papel ng sakit sa pag-iisip ni Kaiji sa magiging investigasyon ng kaso. At kalaunan kinasuhan si Kaiji ng 8 counts ng second-degree murder at ngayon nga ay nakakulong. Hindi din siya pinapayagan na makapagpiyansa. Wala namang salaysay ang suspect kung bakit niya nagawa ang insidente at ano ang kanyang naging motibo. Ang first-degree murder ay iba sa second-degree murder. Ayon sa batas ng Canada, sa second-degree murder, posibleng sinadya niya ang nangyaring pagpatay pero hindi niya ito pinagplanuhan. At ang suspect sa kasong second-degree murder ay may layuning magdulot ng pinsala at alam nga nito na maaring magresulta ng kamatayan. Sa first-degree murder naman, plinano at sinadya ng suspect ang ginawa niyang pagpatay sa krimen. Binabantayan din si Kaiji sa ilalim ng medical supervision habang wala pang resulta ang assessment sa kanya. Inaalam kung nasa maayos ba siya ang pag-iisip ng ginawa niya ang insidente o hindi. Idiniindi ng mga otoridad na ang kaligtasan ng publiko ay hindi nanganganib. Ngunit dahil sa trahedya, nagsimula na ang pag-uusap tungkol sa mental health support, event safety at crisis intervention strategies. Salaysay ng mga witness. Na-interview ang ilang mga witness ng nangyaring aksidente. Ayon sa isang witness, nakatalikod siya nang marinig niya ang sunod-sunod na boom na tunog at nang ngilingon niya ang kanyang narinig. Nakita niya nga ang itim na kotse na sinagasaan ng napakaraming tao. Sinabi niya na malayo-layo nga ang tinakbo ng kotse kaya marami itong naging biktima. Isang lalaki naman ang nagsabing nakakatakot ang tagpo nang huminto na ang itim na kotse. Puro sigawan at hiyawan daw ang kanyang narinig. Ang isang lalaki naman na nasa unahan ay may narinig na nagsabing, "Tara, umalis na tayo. Grabe na ang kondisyon sa likod." May binata naman na nagsabi na naglalakad siya noon sa may fence nang nakita niya ang mga biktima na nakahandusay sa kalsada. At may narinig daw siyang babae na sinasabing hindi na daw niya maramdaman ang kanyang mga paa.
Ayon naman sa isang nagmamay-ari ng food truck, hindi niya nakita ang driver pero narinig niya ang engine rev ng kotse. Ayon naman sa babaeng si Abigail, 2 malakas na bang ang kanyang narinig at ang sunod niya ngang nakita ay tila lumipad ang mga tao na nasa gitna ng kalye. Ang lahat nga ay nagsimulang magpanik at magsigawan. Nang naglakad siya, mas marami pa daw siyang nakitang biktima. Aftermath. Nakausap naman ang mga organizer ng event at sila nga ay labis na nalungkot sa nangyari. Ayon naman sa dating anchor na si Rhea Santos, si Rhea ay nag-host nga ng event at umalis siya bandang 4:00 ng hapon. Ang buong Filipino-Canadian community ngayon ay nagluluksa nga dahil sa nangyari. Sinabi naman ng kinatawa ng Filipino-Canadian community na ramdam nila na wasak at durog ang kanilang puso ngayon matapos ang pangyayari. Sinabi din nila na matagal pa bago makaahon ang Filipino community sa dinanas ng lahat. Pighati, nakaramdam daw sila ng galit sa nangyari. Sinabi pa nila na hindi nila pababayaan ang mga tumulong sa nangyari at pamilya ng mga biktima. Magbibigay ang Filipino community ng suporta kung sino man ang may kailangan. Nagpapasalamat din sila sa mga first responders na mabilis ang naging aksyon sa aksidente. Isang vigil naman ang isinagawa para alalahanin ang mga nasawing biktima ng malagim na insidente. Marami ang dumalo at nagdasal sa vigil. Ang iba naman ay nagsulat ng mga mensahe para sa lahat ng apektado ng aksidente. Hindi naman nawala ang bayanihan ng mga Pinoy sa gitna ng nakakalungkot na pangyayari. Lahat ay nagbibigay ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng kaso. Marami pang detalye ang maaaring maidagdag sa kaso. Isa nga sa mga ilaalam ay ang motibo ni Kai G sa insidente. At kung aksidente ba ang nangyari o plinano ng lalaki ang lahat. Sinabi ng mga otoridad na may posibilidad na tumaas pa ang bilang ng mga sawi sa insidente sa mga sumunod na araw. At ayon nga sa batas ng Canada, kapag napatunayan si Kai G na guilty sa 8 kaso laban sa kanya, habang buhay na pagkakulong ang maaring maging hatol. At kung mapapatunayan naman na siya ay may mental illness, maaari siyang ipasok sa mental institution. Bagamat hindi pa ibinibigay ng mga pulis sa publiko ang mga pangalan ng mga nasawi, ating ipagdasal na hindi na madagdagan pa ang mga naging biktima. Ipagdasal din po natin ang ating mga kababayan na naapektuhan ng trahedya. Ang kanilang mga pamilya, ang mga biktima at ang Filipino community na nagluluksa dahil sa nangyari. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!